Inihanda nung servant yung yung kailangan ng hari sa pangangaso. Sa madaling sabi, umalis sila, nagpunta silang kakahuyan at nangaso. Habang nangangaso yung hari, bigla siyang sinunggaban ng isang mabangis na leon. Naputol yung kanyang daliri, pero mabuti na lang at nandun yung servant. Napatay niya yung leon. So after ng pangyayari na yon, imbis na magpasalamat yung hari, ay kinausap niya yung kanyang lingkod. Sabi niya, kung talagang mabuti ang Diyos, bakit niya hinayaan na atakihin ako ng leon? At ngayon, naputol pa yung aking daliri. Sabi ng servant, mahal na hari, ito lang po ang masasabi ko, na sa lahat ng bagay, God is good. At kailanman hindi nagkamali ang Panginoon. Everything He does is perfect, sabi niya. So galit na galit yung hari dun sa response nung tawal na, lingkod niyang yun. So pag-uwi nila, pagbalik nila sa kaharian, ipinag-utos niya na ipakulong yung alipin na yon. So habang papunta na yung alipin dun sa kulungan, sinabi niya pa rin sa hari, sabi niya, mahal na hari, ang Diyos ay mabuti. Kailanman hindi siya nagkakamali. So lumipas ang mga araw, nangaso ulit yung hari. This time siya na lang mag-isa. At sa kanyang pangangaso, nakita siya ng isang tribo ng mga nag-aalay ng mga buhay na tao o ng hayop sa kanilang mga Diyos. O kumbaga cannibal, parang ganon. So dinakip nila tong hari. At balak nilang ialay itong hari doon sa kanilang Diyos. So pinrepair nila lahat, yung apoy na gagamitin, at pinrepair nila yung hari. At habang piniprepare nila ang lahat, napansin nila, naputol yung daliri nung taong to, nung hari. Sa kanila, sa tribong yon, that will be considered incomplete. Magagalit yung kanilang Diyos. Kumbaga, kasuklam-suklam yun para sa kanilang Diyos. Kaya ang ginawa nila, kinalagan nila yung mahal na hari at pinatakas nila, sabi nila, kami mapapahamak pa dahil sa'yo. Sabi ng mga tribo, pinaalis nila, pinalayo nila. Sabi nila, wag na siyang babalik. So agad bumalik ng kaharian yung hari at ipinag-utos niya. Napakawalan yung kanyang servant. Sabi nung mahal na hari, kaibigan, biglang naging kaibigan niya na yung Sabi niya, kaibigan, tunay na naging mabuti ang Diyos sa akin. Muntik na akong mamatay. Ngunit dahil putol yung aking daliri, ay pinalaya ako. Isa na lang ang tanong ko, sabi nung mahal na hari. Kung talagang mabuti ang Diyos, bakit hinayaan niya na ipakulong kita? Sabi nung servant, mahal na hari, niloob ng Diyos na maipakulong niyo ako sapagkat kung hindi, malamang kasama niyo akong nangaso at ako ang inialay ng tribong iyon sapagkat hindi kulang ang aking mga daliri. So, natapos yung kwento, sinabi nung servant that God is always good and He never makes a mistake. Everything God does is perfect and He is never wrong. Madalas sa buhay natin, na alam naman natin, hindi laging maganda yung mga nangyayari sa buhay natin. Pero sa pagdating ng mga negative na bagay sa buhay natin, sometimes nakakalimutan natin na ang lahat ng bagay ay niloob ng Diyos. Ang lahat ng bagay may purpose ang Panginoon. So, bago po tayo pumasok sa ating pangangaral, hilingin po muna natin muli yung pagsama ng ating Panginoon. Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, muli kaming lumalapit sa inyo. Nagpapakumbaba, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magsalita, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Hayaan nyo na ang iyong mga salita, ang pangangaral sa umagang ito, ay turuan kami, Panginoon. Matuto kami. Makita namin, Panginoon, ang kadakilaan ninyo, ang pagkilos ninyo, Panginoon. At lalong lumagaan ng Panginoon ang ebanghelyo ni Kristo
Maraming salamat po, Panginoon. Kayo ang maging sentro ng aming pangangaral sa umagang ito. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, quick background lang po, bago tayo magtungo sa tatalakay nating sa Philippians. So, before Paul, or last time na tumayo din po ako dito, ipinangaral natin o tinalakay natin yung patungkol sa pagmiministeryo ni Pablo sa Filipos, kung paano siya napunta sa Filipos, no? Kung saan sa isang pangitain na dumating sa kanya ay merong isang taga-Macedonia, lalaking taga-Macedonia, ang nangusap sa kanya, nagsalita sa kanya, nagsabing pumunta sila doon sa Macedonia at upang matulungan sila. So pagkatapos ng pangitain na yon na dumating kay Pablo, ay agad silang umalis at nagtungo sa Macedonia. At doon nga po ay nakarating sila sa Philippi o sa Filipos. So, sa kanyang pagmiministeryo, doon niya nakilala si Lydia, no, na naging isang mananampalataya din ni Kristo, at during that time ay naipakulong siya. At habang siya'y nasa bilangguan sa Filipos, siya at si Silas ay umawit ng papuring awit sa Diyos. Nayanig ang lupa, nagbukasan yung mga pinto ng kulungan. At nang makita ng kawal na ganun ngayon nangyari, akmang papatayin niya na yung kanyang sarili sapagkat tila naging nag-failed siya doon sa kanyang duty na bantayan yung mga kawal. Nakatakas yung kanyang mga kawal na binabantayan. Pero nung time na papatay niya na yung sarili niya, nakita siya ni Pablo at tinawag siya. Sinabi niya, huwag ituloy yung pagpapakamatay sapagkat naroroon sila kasama ni Pablo yung mga bilanggo. So dahil doon, ginamit yun ng Panginoon upang maligtas maging yung kawal na ito. Nagtanong yung kawal kung paano nga ba siya maliligtas at ganun din. Pati yung pamilya ng kawal na ito ay naligtas. So ginamit ng Panginoon yung pagkakataon na iyon. Bagamat masakit para kay Pablo, no, sa sitwasyon ni Pablo, kumbaga hindi magandang sitwasyon yung dinanas ni Pablo, pero ginamit ng Panginoon iyon upang maligtas yung kawal na ito at yung pamilya niya. Kaya ganun na lamang din yung pagmamahal ni Pablo sa mga mananampalataya doon sa Filipos. Sapagkat hindi biro yung pinagdaanan niya, madala lamang niya yung ebanghelyo ni Kristo sa mga tao doon. So, ang pagkakabilanggo ni Pablo po ay nagdulot ng kaluwalhatian sa Diyos at kaligtasan sa marami doon sa Filipos. So, after po nun, nagpatuloy si Pablo sa kanyang missionary journey sa iba't ibang lugar sa Asia, maging sa Europa. So, humarap siya sa maraming mga persecution, lalo na sa mga Hudyo. No? Until such time, in Acts chapter 21 verse 10, na binasa natin kanina, na dumating si Propeta Agabus at nagbigay ng isang propesiya. Kinuha ni Agabus yung sinturon ni Pablo at itinali niya sa kanyang mga paa at kamay. At nagpropesiya siya na sabing ganito, ikukulong o gagapusin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang may-ari ng sinturong ito. At siya ay ibibigay sa kamay ng mga hintil. At ganun nga po ang nangyari. No, wala pa po this time, wala pa po sa Jerusalem si Pablo. Sa kabila ng babala kay Pablo, ay hindi siya nagpapigil. No, siguro nag-iyakan na nga yung mga kasama ni Pablo, mga kapatid doon. Pinipigilan siya na wag nang tumuloy. Ngunit sinabi ni Pablo, doon sa binasa kanina ng ating presider, sa verse 13, sabi niya, ngunit sumagot si Pablo, ano ang ginagawa ninyo? Sa pag-iyak ninyong iyan, ay dinudurog nyo ang aking puso. Handa ako, hindi lamang magpagapos, kundi kahit mamatay, doon sa Jerusalem, alang-alang sa pangalan ng Panginoong Hesus. So, verse 17 to 21, magja-jump tayo doon sa Acts. Nagtungo nga si Pablo sa Jerusalem. Siya ay nagpahayag ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan ng kanyang pagmiministeryo. So, nang marinig ito ng mga mananampalataya sa Jerusalem, yung pahayag ni Pablo, ay nagpuri sila sa Diyos. Samantalang, naroon din yung mga Hudyo na taga-Asya. At sinunggaban nila si Pablo, na makita nila si Pablo. At inudyukan yung mga tao sa paligid na dakpin si Pablo sapagkat sinabi nila na si Pablo ay nagtuturo
laban sa katuruan ni Moises at sa kanilang templo. Ano po ba yung tinuturo ni Pablo? Sapagkat tinuturo ni Pablo na hindi kailangang sumunod sa kautusan ni Moises para ikay maligtas. Hindi na kailangan ng pagtutuli para ang isang tao ay maligtas. Ang kailangan ng tao ay manampalataya sa Ebanghelyo, sa person and work of Jesus Christ. Pero yun yung ayaw ng mga Hudyo. Kaya pinagutos nila na dakpin si Pablo. So nagkaisa yung mga taong bayan at nagkagulo doon sa Jerusalem that time. So nung panahon po ni Pablo, and even nung time pa po ni Jesus Christ, ang Jerusalem ay nasa ilalim ng Imperyong Romano. Nasa ilalim ng Roman Empire. Kaya nang mabalitaan ng mga kawal, ng mga opisyal na Romano, yung nangyari sa Jerusalem, agad silang nagtungo doon at dinakip nila si Pablo. Ginapos ng 2 tanikala, kagaya ng isinalaysay ni Propeta Agabus. So sa madaling sabi po, si Pablo ay muling nabilanggo dahil sa kanyang pangangaral ng Ebanghelyo. Kung saan, sa kanyang pangangaral nga po ay tinutuwid niya yung maling kaugalian at tradisyon ng mga Hudyo. Yung pagtutuli, pagsunod sa kautusan, bilang kaparaanan ng kaligtasan. So ang kanyang mensahe patungkol kay Jesus bilang Mesaya, bilang tanging daan ng kaligtasan, particular para sa mga Hentil, ay naging malaking hamon sa mga Hudyo. At itinuring nila si Pablo bilang threat sa kanilang pagiging Hudyo. Kaya nauwi ito sa mga maling paratang laban kay Pablo at sa kanyang pagkakabilanggo. So ang malaking issue para sa mga Hudyo that time ay ang ipinangangaral ng mga apostol na crucified Messiah. Ang katuruang mahirap para sa mga Hudyo na tanggapin. Hindi nila matanggap na ang kanilang tagapagligtas na isang hari mula sa lahi ni David ay mamamatay sa pinakamababa at kahiyahiyang paraan, ang ipako sa krus. Kaya even up to these days, marami pong mga Hudyo ang hindi sumasampalataya kay Kristo. Marami sa mga Hudyo ang nag-aantay pa rin ng kanilang Mesaya, ng kanilang tagapagligtas, kung saan pamumunuan daw sila ng may kapayapaan, kaayusan at kasaganahan. So may kita natin that the Jewish understanding of the Messiah and his role is different from Christian worldview. Sapagkat para sa atin, si Jesucristo ang ipinakong Mesaya, ang hari mula sa lahi ni David, at pinalaya yung kanyang mga mananampalataya sa sumpa ng kasalanan. Pinagkalooban na tayo ng kapayapaan at lahat ng kayamanang hindi masisira o mabubulok when He reconciled us with the Father in 2 Corinthians chapter 5. So tayo ay masaganang biniyayaan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. And Christ is already reigning and will reign forevermore. So bagamat nakabilanggo si Pablo, niloob ng Diyos na siya ay makatanggap ng mga provision mula sa kanyang mga kaibigan at kapamilya. Mababasa po natin yan sa Acts 28, verses 30 to 31, kung saan out of God's favor pa rin kay Pablo, hinayaan niya na mabilanggo lamang siya, kumbaga house arrest yung nangyari kay Pablo for 2 years. At tinanggap ni Pablo ang lahat ng mga taong bumibisita sa kanya at ipinangangaral niya ang Ebanghelyo ni Kristo ng buong tapang at walang hadlang. So sa 2 taong house arrest ay naisulat ni Pablo yung kanyang liham sa Ephesians, sa kay Philemon, sa Colossians at sa Philippians. Kaya dito po naisulat ni Pablo yung kanyang aklat patungkol sa Philippians, addressing the Christians in Philippians. So ang title po, ang pamagat po ng ating pangangaral sa umagang ito is The Gospel Advances Even in Sufferings. Na magpapatuloy ang kaharian ng Diyos, ang paglaganap ng Ebanghelyo kahit sa panahon ng pagsubok. So bilang summary po, ang kaharian ng Diyos ay patuloy na mamamayagpag sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo. At walang makakapigil nito, kahit pa mga pagsubok ng buhay at maging kamatayan. And ito yung comfort para sa atin mga mananampalataya, na hindi mapipigilan ng mundong ito. Kahit pa magsama-sama sila, hindi mapipigilan yung paglaganap ng Ebanghelyo ni Kristo. Therefore, meron tayong assurance ng katagumpayan kay Kristo.
At nakita po natin yan, napatunayan natin yan, even during nung time ng COVID. No? Lalong sumagana yung biyaya ng Diyos at lumawak yung naabot ng Ebanghelyo ni Kristo dahil sa pagkakaroon natin ng online streaming. No? Namatay na lang si Sproul, namatay na lang si J. Mac, pero hindi natapos yung pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. Namatay na lang sila John Calvin at yung mga reformers, maging mga apostol, pero lalong lumaganap ang Ebanghelyo ng Diyos. At magpapatuloy ito hanggang sa muling pagparito ni Jesucristo. Lilipas na lang po yung panahon, pero hindi yung mabuting balita ng Diyos. And we are most probably talking about it kahit pagdating natin sa kalangitan, sa kaharian ng Diyos. Ito yung magiging bukang bibig natin, yung ginawang kaligtasan ni Kristo, yung kanyang mayamang biyaya at habag. So sa Philippians, dito po sa talatang 12 hanggang 18, muli nating makikita kung paanong nagmalasakit si Pablo sa mga mananampalataya sa iba't ibang lugar na kanyang napuntahan. And this time, sa iglesia po ng Filipos. Siya ngayon ay nakabilanggo sa Roma at naisip ni Pablo na maaaring maging katitisuran ito para sa mga tumanggap ng Ebanghelyo ng Diyos mula sa kanyang pagmiministeryo. They might be tempted to think na kung ang doktrinang ito ay tunay nga na galing sa Diyos, hindi hayaan ng Diyos na mabilanggo si Pablo. Hindi hayaan ng Diyos na ang isang taong nagpapagal, sobra-sobra yung pagpapagal sa pangangaral at paglaganap ng katuroang ito, ay mapapahiya, ay yuyurakan, sasaktan at ipabibilanggo. So naisip ni Pablo na baka dahil dito ay mahiya sila na maging kaisa sa Ebanghelyo na ipinangangaral ni Pablo. Kaya nga in verses 3 to 4 pa lang, basahin po natin, sinabi ni Pablo, in-encourage na agad sila ni Pablo at ipinagpasalamat niya sa Diyos. Sabi niya dito, ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing kayo'y aking naaalala. Na laging nananalangin may kagalakan sa bawat panalangin ko para sa inyong lahat. Verse 5, dahil sa inyong pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang sa ngayon. So pinalakas ni Pablo yung kanilang loob at pinagpapasalamat niya sa Diyos yung kanilang pakikiisa sa Ebanghelyo simula pa nung una. So si Pablo nga po ay dumanas ng mga pag-uusig dahil sa mga kaaway ng Ebanghelyo. Mula sa mga Hudyo na nagpatapon sa kanya sa bilangguan. At sila na mga nais tapusin yung buhay ni Pablo. Pag binasa pa po natin yung Acts 28, makikita natin doon na may mga tao pa po, mga Hudyo, na pinagplanuhan pang patayin si Pablo. Nasabi nila, hindi sila titigil, hindi sila kakain hanggat hindi nila napapatay si Pablo. So yun yung naging panata nila. And here in verse 12, sabi dito, mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang mga nangyayari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng magandang balita. So ipinamamanhik ni Pablo sa kanila na ang lahat ng nangyayari sa kanya ay niloob ng Diyos upang lalong lumaganap yung Ebanghelyo. So it is a strange chemistry of providence according to Matthew Henry. Strange chemistry of providence kung saan isang kamanghamanghang bagay kagaya ng paglawig ng Ebanghelyo ang magmumula sa isang pangit na pangyayari kagaya ng pagkakabilanggo ni Pablo. Kumbaga, isang mabuting bagay out of masama yung nangyari. Kaya it's a strange chemistry of providence ng Panginoon. Still under God's providence. And in 2 Timothy chapter 2 verse 9, sabi doon, alalahanin mo si Jesucristo, ang muling binuhay at nagmula sa angkan ni David, ayon sa magandang balitang ipinangangaral ko, sabi ni Pablo. Ito ang dahilan ng aking pagdurusa at pagkakagapos na parang isang kriminal. So yun yung dahilan kung bakit ipinabilanggo si Pablo bilang tila parang isang kriminal. Subalit, hindi kailanman maigagapos ang salita ng Diyos. So sinabi sa verse 12 na ang mga nangyayari daw sa buhay ni Pablo ay nakatulong na malaki sa ikalalaganap na magandang balita. So sa paanong paraan po? So in verse 13, makikita natin, sabi doon, kung inyo pong susundan, sabi dito, ano pat ang aking mga tanikala kay Kristo ay nahayag sa lahat ng mga bantay ng pretoryo at sa mga iba pa. Sa English po sabi dito, for it is God who works in you
Sa chapter 1, verse 13. Sabi dito, so that it has become known throughout the whole imperial guard and to all the rest that my imprisonment is for Christ. So, naging malaking tulong ito, una, upang maipaalam sa mga taga-Roma at mga tao doon ang patungkol kay Kristo. Naging kaparaanan to ng Diyos. Nalaman ng mga bantay sa palasyo at ng iba pang naririto na ako'y nabilanggo dahil sa pagsunod ko kay Kristo. So, ang mga namamahala, mga bantay, at lahat ng taong naroroon ay napatunayan na si Pablo ay inosente at nabilanggo hindi bilang isang nagkasala, kundi bilang isang matuwid. Wala siyang ginawang mali sa kanilang batas. Nalaman nilang siya ay naghirap dahil sa kanyang pagsunod kay Kristo at hindi dahil sa paggawa ng mali. So pansinin natin yung providensya ng Diyos. No? Dahil sa pagdurusa, pagkakadakip at pagkabugbog ni Pablo, ay mula sa mga Hudyo, dinala siya ngayon doon sa Roma. At nakilala siya doon sa korte ng Rome. Humarap siya doon sa korte ng Roma. At dahil dito, maaaring sa kalagitnaan ng hukuman at mga nakikinig kay Pablo, ay may mga nag-isip. No, nagtanong sila, ano ba tong ebanghelyo na to na naging dahilan ng pagkakabilanggo ng taong to? No, ano ba tong ebanghelyo na to? Ano bang meron dito? Na maaaring that time lamang nila narinig, no, yung ebanghelyo na yun. Kaya ito yung comfort na nais iparating ni Pablo sa kanila. Na sa kabila ng kanyang pagkakabilanggo, ay naging daan pa ito ng Panginoon upang magsalita siya sa kalagitnaan ng maraming tao, lalo na ng mga hintil, ng mga Romano. At ipahayag yung katotohanan ng kanyang pinangahawakan na galing sa tunay at nag-iisang Diyos. Again, yung katotohanan ng kanyang pinangahawakan mula sa nag-iisa at tunay na Diyos, lalo na po sa Rome. Na batid natin sa ating mga pag-aaral sa school, na napakarami nilang Diyos, no, Roman gods and goddesses. But Paul is speaking about the true God, the one and only God. So, ginawang kaparaanan to ng Diyos para mabuksan yung kaisipan ng mga tao doon patungkol kay Kristo, patungkol sa nag-iisang Diyos. So, yun yung unang naging tulong ng kanyang pagkakabilanggo. Pangalawa, in verse 14, lalo itong nagpatibay sa mga kapatid. Sabi po doon sa verse 14, at ang karamihan sa mga kapatid sa Panginoon na nagkaroon ng tiwala dahil sa aking mga tanikala ay lalong nagkaroon ng katapangang ipahayag ng walang takot ang salita ng Diyos. So in Job chapter 17 verses 8 to 9, sabi doon, the righteous holds to his way, yung matuwid daw po, no? Ay nananatili doon sa kanyang sa ipinamumuhay niyang pagiging matuwid. And he who has clean hands grows stronger and stronger. So sila na mga matuwid ay lalong tumitibay. So kagaya ng mga kapatid na lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Diyos, alam nila na ito yung matuwid na bagay. Ang mamuhay kay Kristo ang ipangaral ang salita ng Diyos. Kaya lalo silang tumibay sa kabila ng pagkakabilanggo ni Pablo para sa katuwiran. Sa halip na matakot si Pablo at maging ang mga mananampalataya, lalo silang naging matibay dahil sa kapangyarihan ng ebanghelyo ni Kristo na kanilang taglay. Kaya nga po in Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jews and then to the Gentiles. Ito yung kagalakan ni Paul. Ito yung comfort kay Paul. Na yung ebanghelyong kanyang ipinangangaral ay kayang magligtas ng buhay. At kung ikaw, yung taong ito na wala pang tunay na pananampalataya kay Kristo, kapatid, kaya kang iligtas ng ebanghelyo ni Kristo. Buhay ang salita ng Diyos. Taglay nila ng mga kapatid doon sa Filipos ang kapangyarihan ng ebanghelyo, ang kapangyarihang nagdulot sa kanila ng kaligtasan. Kapangyarihan na labanan yung takot at kahihiyan para sa ikalalaganap ng mabuting balita kay Kristo. And take note,
It is the gospel of Christ that is in them. Yung ebanghelyo ni Kristo na kanilang pinangahawakan ang nagpalakas sa kanila, even sa kabila ng pagkakabilanggo ni Pablo. It is not Paul, but the person and work of Jesus Christ that made them righteous and made them grow stronger and stronger. Yun yung nagpatibay sa kanila, yung ebanghelyo ni Kristo. Batid nila na sila ay may katagumpayan kay Kristo. Katagumpayan laban sa mundo, laban sa kanilang sarili, laban sa kasalanan. Si Kristo din ang dahilan kung bakit ang isang tao ay magagawang talikuran yung kanyang sarili, pasanin yung kanyang krus, at sumunod sa Diyos. So they are willing to suffer alongside Paul para lamang kay Kristo. Okay lang sa kanila na mag-suffer din sila kagaya ni Pablo. Naalis yung takot sa kanila na baka sila din ay matulad kay Pablo, pero sa halip ay lalo nilang ipinangaral ng buong tapang ang mabuting balita ng kaligtasan. The comfort which Paul had in his sufferings ay hindi yung makatakas mula sa pagkakabilanggo, hindi yung mailigtas yung kanyang sarili, hindi yung makaiwas sa kamatayan, hindi yun yung comfort ni Paul, kundi ang maipangaral ang ebanghelyo sa mga hindi pa nakakarinig nito. Ang kanyang comfort ay yung mga kaluluwang iniligtas ng Diyos kahit sa kanyang pagkakabilanggo. At ito din yung naging comfort ng mga kapatid ni Pablo doon. At nawa, maging comfort din natin. Na huwag tayong mahiyang ipangaral yung ebanghelyo ni Kristo sa pamilya natin, sa mga kamag-anak natin, sa mga kaibigan natin, sa trabaho, at sa iba pa. Ito yung nais ni Pablo na tignan ng mga kapatid sa Filipos. Ang paglaganap ng ebanghelyo kahit siya ay ipinabilanggo. Kumbaga, wag silang panghinaan ng loob. Wag silang manawang sumunod. Wag silang manawang mangaral ng ebanghelyo ni Kristo. Ang tingnan nila yung epekto nito, yung kaligtasan na kaya nitong ibigay sa mga tao, sa kaluluwa ng taong nakapakinig nito. And according to Matthew Henry, sabi niya doon, those who served Christ served a good master. Na kaya silang iahon o alisin ng Diyos mula sa paghihirap na kanilang kinaharap alang-alang sa pagsunod. At alam natin na kay Kristo ay may tunay na katagumpayan. Hindi man tayo iligtas sa mga pagsubok ng buhay, hindi man tayo iligtas sa kahirapan, tayo man ay humarap, maging sa kamatayan, sa ating pagsunod sa Diyos. Ngunit sa ating pakikiisa kay Kristo at sa Kanyang ebanghelyo ay may tunay na kaligtasan. May tunay na kaligtasan para sa ating kaluluwa. Again, si Paul po bagamat isang apostol, ay hindi itinuring ang kanyang sarili bilang higit kanino man. Sa halip, in verse 1 pa lang po, sa kanyang pagbati, binanggit na ni Pablo, sabi niya, si Pablo at si Timoteo na mga alipin ni Kristo Jesus. So, hindi niya ibinilang yung kanyang office bilang apostol. Sa halip, ang kanyang binanggit ay yung pagiging alipin kay Kristo Jesus. Kaya sabi in John chapter 13, verse 16, truly, truly, I say to you, a servant is not greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. And Christ said, if they persecute me, they will also persecute you. John 15, verse 20. And siya bilang lingkod lamang ni Kristo, batid ni Pablo, alam niya na ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay tapat sa kanyang mga pangako. At nakita niya na kung si Kristo nga na aking Diyos, na aking Master, ay pinahirapan, ganun din, na alam niyang pahihirapan siya. At hindi na bago sa kanya yung ganitong bagay. Kaya nga, he is ready to lose his life for Christ, kagaya ng sinabi sa Acts 21 verse 13.
yung sinabi niya dun sa mga kapatid na pinipigilan siyang pumunta sa Jerusalem. Sinabi ni Pablo, handa ako, hindi lamang magpagapos, kundi kahit mamatay, doon sa Jerusalem alang-alang sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Nawa mga kapatid, maging challenge ito sa atin. No? Unang-una sa akin, habang binabasa ko to, nandun yung challenge ng Panginoon sa akin na sa kabila ng lahat, anumang sitwasyon ng buhay natin, maging matapang tayo na manatili, ipangaral, ipamuhay yung ebanghelyo ni Kristo. And para kay Pablo, in Philippians chapter 1 verse 21 to 22, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Kung ako'y mananatiling buhay, ito'y kapakipakinabang sapagkat marami pa akong magagawang mabubuting bagay. Sabi ni Pablo, kaya wala nang kawala yung kaaway. Whether patayin man ng kaaway o piliing buhayin ang lingkod ng Diyos, ito ay parehong kapakinabangan. Hindi sila magtatagumpay. So pansinin natin yung kapangyarihan ng dakilang biyaya ng Diyos. Na kung saan ang mga kaaway ay nais sanang i-discourage yung gospel preaching dahil sa nangyari kay Pablo. No, gusto ng mga Hudyo na tumalikod, na matigil yung pangangaral ni Pablo ng ebanghelyo. Matigil yung gospel preaching. Ngunit lalo pa itong nagpatibay at nagpatapang sa kanila upang ipahayag yung mabuting balita na kanilang tinataglay. They are much more bold to speak about it without fear. Nakita nila yung maaari nilang kasapitan, pero hindi sila natakot na ipagpatuloy ang matuwid na bagay na kanilang ginagawa para kay Kristo. Lalo pa silang pinalakas. And lesson and application sa tagpong ito, huwag nawa po tayong matakot na ipagpatuloy yung matuwid na bagay na ating ginagawang pagsunod para sa Diyos. No? Talikuran man tayo ng mundo, hamakin man tayo ng mundo, no? Maging ng ating mga pamilya, huwag tayong manawa, huwag tayong matakot na magpatuloy sa biyaya ng Diyos. Tanggapin natin at manatili tayo sa kapangyarihan ng Ebanghelyo ni Kristo na siyang magbibigay sa atin ng iba yung kalakasan. Kung paanong binigyan ito ng kalakasan yung mga mananampalataya noon, hindi po nauubos yung kalakasan ng Ebanghelyo, mga kapatid. It is always sufficient for each and every one of us. Hindi po ito nababawasan. Mga kapatid, hindi ko po alam kung ano yung kinakaharap natin sa kasalukuyan, pinagdadaanan natin sa mundong ito. Pero ang alam ko lang po, ng Ebanghelyo ni Kristo ay buhay at nagbibigay kalakasan. Kung tayo'y nangihina, bumalik tayo sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya nitong magligtas ng mga wala pang kaligtasan. But at the same time, para sa ating mga ligtas, kaya nitong magpalakas sa ating mga pusong nanghihina. Ipagpatuloy natin yung pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. Pagpatuloy nating isabuhay yung Ebanghelyo ni Kristo. Sometimes we don't have to say a word. Makita lang ng tao, ng pamilya natin, ng mga kaibigan o mga katrabaho natin kung paano tayo kumilos, mag-isip at magsalita. Lalo na sa oras ng pagsubok. It will cause them to think or to ask, bakit ang kalmado mo sa kabila ng kinakaharap mo? Bakit sa kabila ng mga problema mo, nakukuha mo pa rin tumawa? Bakit napaka-positibo mo pa rin? Bakit may peace ka pa rin? Sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap mo. And that would be an opportunity for us to speak about the God we have. Yung gospel ni Kristo. Maibahagi natin yung kapayapaan na meron tayo sa pamamagitan ni Kristo. Maibahagi natin yung kagalakan na meron tayo. And let us be confident not in ourselves, but in the gospel of Christ. Lalo nawang sumagana yung biyaya ng Diyos sa atin. At lalo nating pakanaisin na ipahayag sa iba ang mabuting balita ng kaligtasan.
Now, in verse 15 to 17, si Pablo ay nagdusa dahil sa mga ngaral na sa kanya ay naiinggit. No, may mga inggit sa kanyang pangangaral. So sabi sa 15, some indeed preach Christ from envy and rivalry. And in verse 17, they proclaim Christ out of selfish ambition. Now, marahil para sa iba, especially sa mga bago, isa itong katitisuran na sa loob ng iglesia, mga mismong mangangaral pa ang naiinggit at nagbabalak ng masama laban kay Pablo. Masakit man, pero totoong minsan sa iglesia ay mayroong mga ganitong tao that they came from us but they are not of us. In John chapter 2, 1 John chapter 2 verse 19, it is the enemy's purpose also to steal, kill, and destroy. Para pigilan yung paglaganap ng ebanghelyo. Para wasakin yung buhay ng mga mananampalataya. So mas nagdo-double time pa yung kaaway sa loob ng iglesia kaysa sa labas. Sapagkat sa labas, kanya na yun eh. Ngunit gusto niyang nakawin yung mga mananampalataya ni Kristo. So itong mga taong ito ay palihim na natutuwa ng mabilanggo si Pablo. Maaaring naisip nila na ito na yung panahon para maagaw nila yung affection ng mga tagasunod ni Pablo. Kaya sila din, nag-double time sila sa pangangaral. No? Para maparami din nila yung mga tagasunod nila kagaya ni Pablo. Nang sa gayon, makuha nila yung reputasyon ni Pablo na kanilang kinaiinggitan. So nag-double time din sila sa pangangaral ng salita ng Diyos. Akala nila na sa kanilang ginagawa ay lalong malulungkot o mabibigatan si Pablo. Akala nila na sa kanilang ginagawa ay mag-aalala si Pablo sa kanyang reputasyon at magmamadaling makalaya. So nakalulungkot po no na may mga ganitong tao who profess the gospel, nangangaral ng mga ganitong bagay, but governed by their selfish ambitions and ulterior motives. May mga pansarili silang ang tawag dito, motibo. Nangangaral sila upang lalong pahirapan si Pablo, sabi doon, sa kanilang pag-aakala. And let us take note na wag na po tayong magulat o magtaka kung sa paglipas ng panahon ay may mga ganitong mag-arise ng mga tao. Kaya di naman tayo po ay binabalaan patungkol sa mga ahuwad na mga tagapagturo. Ngunit sa kabilang banda nito, still in verses 15 to 17, kahit na may mga nangangaral out of their selfishness, out of their pagkainggit, out of their envy, meron pa rin naman pong mga tapat na nangangaral ng salita ng Diyos. Tapat yung kanilang motibo. Sa verse 15 pa rin po, sabi doon, meron din namang nangangaral ng may tapat na hangarin. Si Kristo ay pinangangaral nila dahil sa tunay na pagmamahal. Dahil sa kanilang tapat na pagmamahal sa ebanghelyo na kanilang tinanggap, kaya buong katapatan silang nangangaral tungkol dito. At nalaman nila na si Pablo nga ay hinirang upang ipagtanggol ang mabuting balita laban sa lahat ng violence and opposition ng kaaway. Sabi sa 16, ang huli ay gumagawa dahil sa pag-ibig, nangangaral dahil sa pag-ibig. Palibas ay nalalaman nila na ako'y itinalaga sa pagtatanggol ng ebanghelyo. So naunawaan nila na kung yung dahilan kung bakit napabilanggo si Pablo, hindi dahil nagkasala siya. Hindi dahil mali yung kanyang tinuturo, kundi dahil pinaglalaban niya, pinagtatanggol niya yung ebanghelyo na kanyang itinuturo. Kaya yung mga taong nakareceive ng ebanghelyo ni Kristo sa pamamagitan ng pagmiministeryo ni Pablo, napalakas yung loob nila. Na totoo nga yung sinasabi ni Pablo, na willing siyang mamatay dun sa pinangangaral niya. Ibig sabihin, totoo yung taong ito. Totoo yung pinangangaral niya. Kaya lalo silang napalakas. At dahil sa kanilang pagmamahal sa ebanghelyo, nag-alala sila na baka mahinto yung pangangaral nito dahil nakabilanggo si Pablo. At dahil dito, imbis na matakot, sila ay lalong tumapang na ipangaral ang mabuting balita at punan yung mga pangangailangan ng iglesia na hindi muna kayang gampanan ni Pablo that time. They stand up for the gospel they love.
Kaya nila nagagawang mahalin yung ebanghelyo. Tandaan natin, the person and work of Jesus Christ and His death and resurrection, kaya nila nagagawang mahalin yon at mamuhay para doon sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa kanila. Natagpuan nila yung pinakamatamis na pag-ibig mula sa Diyos. Ang pinakamalaking concern nila ng mga tapat na mangangaral na ito ay ang pagpapatuloy ng tapat na pangangaral ng ebanghelyo. So sa kanilang pag-aalala na baka mapigilan yung ebanghelyo, kaya lalo silang nagpakatapang. Lalo silang naging tapat. Kahit pa ang kalaban nila ay maraming mga Hudyo. Kahit pa ang kalaban nila ay mga tradisyon at kautusang Hudyo. And behind all that is the sovereign God who is working in their lives. Hindi nila magagawa yung mga bagay na ito kung hiwalay sila sa Diyos, kung hiwalay sila kay Kristo. In John chapter 15, sabi nga doon, I am the true vine, sabi ni Kristo, and my Father is the gardener. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, as I also remain in you, as the branches cannot bear fruit by itself, neither can you unless you abide in me. Sila ay naging matapang at matapat dahil sa katapangan at katapatan ni Kristo. Nagawa nila ang mga bagay na yon dahil kay Kristo. So kung nais natin na maging matapang din, na harapin ang buhay, manatili tayo kay Kristo. Kung nais natin na maging matapang sa pangangaral ng salita ng Diyos, kahit na ito ay masakit sa mga tao, makakasakit sa mga tao na makakapakinig nito, kahit na tila magalit sila sa atin, kahit tayo i-reject ng mundo, kung gusto natin na maging matapang, manatili tayo kay Kristo. Manatili tayo sa ebanghelyo ni Kristo. Bumalik tayo sa ebanghelyo ni Kristo. At gusto ko lamang din pong bigyang pasasalamat ang Diyos, no, na naging evident yung bagay na ito sa ating iglesia, na hindi napigilan yung pangangaral ng ebanghelyo ni Kristo sa kabila ng mga pinagdaanan ng ating iglesia. No? Sa panandaliang panahon, bagamat wala tayong specific na elder, no, sa iglesia ng CRC, pero mas maraming mga tao ang itinayo ng Diyos upang mangaral at mangasiwa sa ating iglesia. And eventually, nagtalaga ang Diyos ng mga elders na magiging katuwang ng ating Pastor Joey. Lalong lumaganap yung mabuting balita ng Diyos. Lalong nakita natin yung katapatan ng Diyos sa ating iglesia, na buhay nga ang Diyos, ang kanyang mga salita. The enemy might thought na iyon na yung katapusan ng ating iglesia, yung iglesia ng CRC. Pero ginamit pa ito ng Diyos, itong masakit na pangyayaring ito, to brought something good out of it. So still, God meant it for good, for His glory. Kagaya ng sinabi ng servant, God is always good, and He never makes mistake. So habang inaaral ko po yung liham na ito ni Pablo para sa mga Filipos, tila may kurot sa aking puso po. It affects me how positive and calm Paul sa kabila ng kanyang nangyayari sa buhay niya. No? Napaisip ako, gaano kaya kadalas sa tuwing ako'y sinusubok ng Diyos, ako'y sinusubok, nagagawa ko pa din na magpasalamat sa Diyos. No? Gaano kaya kadalas na sa tuwing ako'y sinusubok, imbis na magalit sa Diyos, lalo akong nagpapakumbaba sa Kanya. Gaano kaya kadalas na sa tuwing ako'y sinusubok, nakikita pa rin ang Diyos na buhay sa aking buhay. And in verse 18, sabi dito, ngunit walang anuman sa akin ang lahat ng iyon. Sabi ni Pablo, ikinagagalak ko na si Kristo ay naipapangaral, maging tapat man o hindi ang hangarin ng mga ngaral. So kagalakan para sa mga nagmamalasakit sa kaharian ng Diyos, sa mga mananampalataya, maging sa mga tagapagturo. No? Malaking kagalakan para sa kanila ang pangangaral ng kanyang salita, ang maipalaganap yung salita ng Diyos. I-reject man ito ng marami, pero sa isang kaluluwa na tatawagin ng Diyos mula sa pangangaral ng Ebanghelyo, dapat tayong magalak.
What more kung sa kalagitnaan ng maraming tao na ating pinangangaralan ay marami ding tao ang tawagin ng Diyos sa ating pangangaral ng Ebanghelyo niya. Kaya sinabi ni Pablo, whether tapat man ang hangarin ng mga mangangaral o hindi, ngunit kung ito ay magdudulot ng kaligtasan sa mga nakakapakinig nito, ito ay kagalakan para sa Kanya. Again, in the end, Diyos pa din naman ang hahatol sa hangarin at intensyon ng bawat isa. Ang Diyos ang nakababatid ng laman ng ating mga puso. Labas na ito sa ating kakayanan. Labas na sa kakayanan ng tao at sa kakayanan ni Pablo. Kaya nga sinabi niya, natignan natin at magalak tayo sa resulta ng pangangaral ng salita ng Diyos. Magalak tayo sa mga kaluluwang kaya nitong iligtas. So sa tugon ni Pablo sa mga ganitong tagapangaral, makikita natin na he is so far from envying those who preach with liberty. Sobrang layo na kumbaga tila na mainggit siya. Kainggitan niya yung mga taong nangangaral ng may kalayaan. Bakit? Kasi kahit sa kanyang pagkakabilanggo, naniniwala siya na gagamitin ito ng Diyos upang makapagligtas ng kaluluwa, upang makapangaral siya ng Ebanghelyo, upang lalong sumagana yung biyaya ng Diyos. Hindi siya nainggit sa mga taong nangangaral ng may kalayaan sapagkat para kay Pablo, saan man siya ilagay ng Diyos ay gagamitin siya ng Panginoon para mangaral sa mga tao kung nasaan siya. Ganon din po tayo, saan man tayo dali ng Panginoon, sa trabaho, saan mang lugar. Isipin natin, nagagamitin tayo ng Diyos ang buhay natin para maging asin at ilaw ng sanlibutan na kinabibilangan natin. So nagpunta siya ng Macedonia, ginamit siya ng Diyos. No, nagpunta si Pablo ng Macedonia, ginamit siya ng Diyos. Nagpunta siya ng Galatia, ginamit pa rin siya ng Diyos. Nagpunta siya sa Corinto, sa Athens, sa Filipos, sa Colosas, at sa marami pang iba. At still, ginamit siya ng Diyos. At kahit ngayon na nasa bilangguan siya, alam niya na gagamitin pa rin siya ng Diyos. Batid ni Pablo na saan man siya, gagamitin siya ng Diyos, ang kanyang buhay, para sa ikalalaganap ng Ebanghelyo. At ikaliligtas ng mga tao sa Hudyo una, at maging sa mga Hentil. So Paul glories in God's saving work sa buhay ng mga mananampalataya. Yun yung kalakasan ni Pablo. Yun yung doon siya doon siya napapalakas. Paul glories in God's saving work sa buhay ng mga mananampalataya. Ito yung ipinararating ni Pablo sa mga taga-Filipos. Na huwag silang mangamba, for Paul is in good spirit. Masaya siya, hindi siya nalulungkot, hindi siya natatakot. Huwag mag-aalala yung mga mananampalataya sa Filipos sapagkat nasa mabuti siyang kalagayan. Siya pa ay nagpapasalamat sa kanyang pagkakabilanggo dahil lalong sumagana ang biyaya ng Diyos sa pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya ang sabi niya doon, only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed, and in that I rejoice. So may the Lord gives us the joy to stand in the truth and preach the truth, mga kapatid. Bilang panghuli, again, may the Lord gives us the joy to stand in the truth and preach the truth and live by the truth, even in our sufferings. For we know and we are sure that He who began a good work in us will bring it to completion on the day of our Lord Jesus Christ. So ang ating mga buhay ay maging buhay na patotoo. Maging buhay na patotoo nawa ng Ebanghelyo ni Kristo. Mabuhay tayo, isapamuhay natin yung Ebanghelyo na ating pinangahawakan. Saan man tayo magpunta, anuman po yung ating kinaharap sa kasalukuyan. Para na rin una sa ikaliligtas ng kaluluwa ng mga taong nakakakita at nakakarinig sa atin. At pangalawa, para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Sa Diyos po ang papuri, tayo po ay manalangin. Salamat po Panginoon sa natapos naming pag-aaral. Salamat sa buhay ni Apostol Pablo, Panginoon. Nakita namin ang kilos ng probidensya ninyo, Panginoon, na kailanman hindi mapipigilan
ang pangangaral ng Ebanghelyo. Lumipas man ang maraming panahon, lumipas man ang aming mga buhay, Panginoon, sa mundong ito. Ngunit patuloy na mamamayagpag ang iyong kaharian, patuloy na mamamayagpag, Panginoon, ang inyong Ebanghelyo. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy na pagtibayin niyo po ang puso ng bawat isa na naririto at patuloy kaming patibayin, Panginoon, sa inyong Ebanghelyo, Panginoon, na aming pinangahawakan. Maraming salamat po. Kayo po nawa ang siyang maluwalhati sa aming buhay, Panginoon, at sa kalagitnaan ng bawat isa. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Diyos po ang papuri.